maligayang pagdating. Bago natin simulan ang ating pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang tayo ay sama-samang lumago sa pananampalataya. May mga sandaling ang langit ay tila tahimik. Hindi dahil wala itong sinasabi, kundi dahil ang mundo ay masyadong maingay para makinig. Sa pagpasok ng unang liwanag ng umaga, ang sangkatauhan ay gising na, ngunit ang kaluluwa ay nananatiling tulog. Ang isip ay puno ng larawan, balita, takot at ambisyon. Ngunit ang tinig ng Diyos ay hindi sumisigaw. Hindi ito nakikipagkompetensya. Ito ay naghihintay. Ang tanong ay hindi kung nagsasalita ang Diyos. Ang tanong ay, saan tayo nakatayo kapag siya'y nagsalita? Isinulat ni Ellen White sa Ang Hinahangad ng Lahat ng Panahon, makabubuti para sa atin na gumugol ng isang oras bawat araw sa pagninilay-nilay sa buhay ni Kristo. Hindi ito paanyaya sa dami ng kaalaman. Ito ay paanyaya sa katahimikan, sa paghinto, sa pagtalikod sa ingay ng lupa upang marinig ang mga yapak ng langit. Naririnig ang Diyos hindi sa pagmamadali, hindi sa gitna ng pagmamataas, hindi sa pusong puno na ng sariling tinig. Ang banal na tinig ay dumarating sa mga sandaling walang palamuti, sa oras na ang tao ay hubad sa harap ng katotohanan, kapag ang budhi ay hindi na pinagtatakpan ng aliw. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Tungo kay Kristo, italaga ang iyong sarili sa Diyos sa umaga. Gawin itong iyong pinakaunang gawain. Umaga, bago ang mundo, bago ang sariling plano. Doon nagsisimula ang pakikinig. Hindi sinabi na pakinggan mo ang iyong sarili. Hindi sinabi na sundan mo ang iyong damdamin. Ang unang gawain ay ang pag-aalay, sapagkat ang pusong hindi inialay ay bingi sa langit. Marami ang naghahanap ng tinig ng Diyos sa mga tanda, sa mga pangyayari, sa mga krisis. Ngunit ayon sa liwanag na ibinigay sa pamamagitan ni Ellen White, ang Diyos ay mas madalas magsalita bago pa man dumating ang bagyo. Sa katahimikan ng umaga, sa konsensya, sa salita, siya'y nagsasalita at ang mundo ay abala. Siya'y nagsalita noon at ngayon, muli. Ngunit kakaunti ang huminto upang makinig. May tinig na nauuna sa lahat ng iba. Hindi ito nagmumula sa panlabas. Ito'y bumabangon sa loob, tahimik, matatag, hindi napipilit. Ang konsensya ay hindi imbento ng tao. Ito ay ilaw na ipinagkatiwala. Isang paalala na may mas mataas na hukuman kaysa sa opinyon ng mundo. Ngunit ang konsensya ay maaaring patahimikin, maaaring tabunan, maaaring sanayin na huwag magsalita. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa simbahan. Ang konsensya ay dapat maliwanagan ng banal na espiritu upang magawa nitong makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Hindi sapat ang konsensya lamang. Ito'y kailangang liwanagin. Kapag ang liwanag ay tinanggihan, ang konsensya ay nananatili, ngunit nagiging malabo. Kapag ang liwanag ay paulit-ulit na isinasantabi, ang tinig nito ay humihina. Hindi ito bigla ang katahimikan. Ito ay unti-unting pagkamanhid. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang konsensya ay dapat kontrolin ng salita ng Diyos, hindi ng damdamin, hindi ng kultura, hindi ng panahon. Ang salita ang pamantayan. Ang konsensya ay nakikinig kung ang salita ang nagsasalita. Maraming naghahangad marinig ang Diyos sa panlabas na direksyon, sa malinaw na tanda, sa hindi mapag-aalinlangan ng utos. Ngunit ayon sa ipinahayag, ang Diyos ay nagsisimula sa mas malapit, sa loob ng tao, sa pagitan ng iniisip at ginagawa, sa sandaling may dapat piliin. Kapag ang konsensya ay nagsalita at ang tao ay tumugon, ang liwanag ay dumarami. Kapag ang konsensya ay nagsalita at ang tao ay tumanggi, ang dilim ay lumalalim. Isinulat ni Ellen White sa Steps to Christ, God does not force the will. Hindi siya sumisigaw upang manaig. Hindi siya bumabasag ng puso upang pumasok. Ang tinig ng Diyos ay iginagalang ang kalayaan. Ngunit ang kalayaang iyon ay may bunga. Ang konsensyang binabaliwala ay hindi nawawala. Ito'y nagiging saksi. Siya'y nagbigay ng liwanag. Ipinagkatiwala niya ang tinig at hinintay niya ang sagot. Ang tanong ay nananatili. Kapag ang konsensya ay muling nagsalita, makikinig pa ba ang puso? May tinig na mas matanda kaysa sa panahon. Hindi ito produkto ng kultura. Hindi ito hinubog ng opinyon. Ito'y nananatili. Kahit ang mundo ay nagbabago, ang salita ng Diyos ay hindi lamang binabasa. Ito'y pinakikinggan. Marami ang humahawak ng Biblia, ngunit kakaunti ang hinahayaang humawak ang Biblia sa kanila. Sapagkat ang salita ay hindi neutral. Ito'y naghihiwalay. Ito'y humahatol. Ito'y naglalantad. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mga kasulatan ay dapat tanggapin bilang salita ng Diyos sa atin, hindi lamang isinulat, kundi binibigkas. Hindi lamang isinulat, kundi binibigkas. Ang salita ay tinig, at ang tinig na ito ay buhay. Kapag binuksan ang kasulatan na may pusong handang sumunod, ang Diyos ay nagsasalita. Hindi sa pamamagitan ng bagong revelasyon, kundi sa liwanag na matagal nang ibinigay, ngunit ngayon lamang tinanggap.
Isinulat ni Ellen White sa mga napiling mensahe. Ang Biblia ay tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin na para bang naririnig natin ito gamit ang ating mga tainga. Hindi kailangan ng panaginip, hindi kailangan ng tanda, hindi kailangan ng himala. Ang salita ay sapat kung ang puso ay tapat. Ngunit ang problema ay hindi kakulangan ng tinig. Ito ay pagtanggi sa autoridad. Ang salita ng Diyos ay hindi umaayon sa panlasa ng tao. Ito'y humahamon, ito'y sumasalungat, ito'y sumisira sa mga kasinungalingang minahal ng puso. Dito natitigil ang marami. Hindi dahil hindi nila narinig, kundi dahil narinig nila ng malinaw. Ang tinig ng Diyos sa kasulatan ay hindi nagbibigay ng aliw sa kasalanan. Ito'y nagbibigay ng liwanag. At ang liwanag ay laging may halaga. Siya'y nagsalita sa pamamagitan ng salita. Ang pahina ay nanatili, ngunit ang mundo ay tumingin sa iba. Ang tanong ay hindi kung malinaw ang Biblia. Ang tanong ay, handa ba ang puso na sumunod sa narinig? May katahimikan na mas malalim kaysa sa pag-iisa. Ito ang katahimikan ng panalangin, kapag ang mga salita ay humihinto at ang puso ang nagsisimulang magsalita. Marami ang nananalangin, ngunit kakaunti ang nakikinig, sapagkat ang tunay na panalangin ay hindi monologo. Ito ay pakikipagtagpo. At sa bawat tunay na tagpo, may sandaling ang tinig ng tao ay dapat tumahimik. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang tungo kay Kristo. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos na parang sa isang kaibigan. Hindi ito pagbigkas ng tamang mga salita. Hindi ito ritual. Hindi ito pagtatanghal. Ito ay pagbubukas. At kapag ang puso ay tunay na nabuksan, ang Diyos ay may puwang upang magsalita. Ngunit ang panalangin na puno ng sarili, ng kahilingan, katuwiran at pagdadahilan ay nag-iiwan ng kaunting espasyo para sa tinig ng langit. Isinulat ni Ellen White sa mga aral na dapat ituro ni Kristo. Dapat tayong manalangin, hindi lamang sa pangalan ni Kristo, kundi sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na Espiritu. Hindi lahat ng panalangin ay pinamumunuan ng Espiritu. May mga panalangin ipinanganak sa takot, may mga panalangin bunga ng ambisyon, may mga panalangin nais lamang baguhin ang kalooban ng Diyos. Ngunit ang panalangin na nakikinig ay panalangin handang baguhin ang sarili. Dito nagsasalita ang Diyos, hindi sa kulog, kundi sa malinaw na pagkaunawa, sa tahimik na pagtutuwid, sa biglaang liwanag na hindi nagmula sa tao. Ang panalangin ay hindi laging nagdadala ng bagong impormasyon. Madalas, ito'y nagdadala ng paghatol sa puso. At kapag ang Diyos ay nagsalita sa panalangin, ang tao ay nahaharap sa pagpili. Sumunod o ipagpatuloy ang pagdarasal ng hindi nakikinig. Siya'y handang magsalita. Ang puso ay nagsalita ng matagal. Ngunit kailan ito tatahimik upang makinig? May hangganan ang liwanag na hindi sinusundan. Hindi dahil ito nawawala, kundi dahil ito'y hindi na dinadagdagan. Ang Diyos ay nagsasalita ayon sa ating pagtugon. Hindi ayon sa ating pagnanais na makarinig, kundi ayon sa ating kahandaang sumunod. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan. Ang liwanag na ibinigay sa akin ng Diyos ay naglalagay sa paksang ito sa isang malinaw na liwanag na nagpapakita na ang pagsunod ay ang kondisyon ng pagtanggap ng karagdagang liwanag. Hindi dami ng kaalaman ng susi, kundi katapatan sa natanggap na liwanag. Marami ang humihiling ng mas malinaw na direksyon, mas tiyak na tinig, mas malakas na patunay. Ngunit ayon sa ipinahayag, ang susunod na liwanag ay dumarating pagkatapos ng pagsunod, hindi bago nito. Ang langit ay hindi nag-aaksaya ng liwanag sa pusong ayaw lumakad. Kapag ang tinig ng Diyos ay narinig at ang tao ay tumugon, kahit may takot, kahit may kahinaan, ang pandinig ay nililinis. Ang landas ay nagiging malinaw. Ang susunod na hakbang ay inihahayag. Ngunit kapag ang tinig ay narinig at ipinasantabi, ang katahimikan ay sumusunod. Hindi bilang parusa, kundi bilang bunga. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo. Kung nakikita mo ang iyong pangangailangan sa impluensya ng banal na espiritu, kung ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, kung ikaw ay mananalangin, likhaan mo ako ng isang malinis na puso. O Diyos, makatitiyak ka na ang iyong panalangin ay sasagutin. Ang gutom sa katuwiran ay hindi salita, ito'y kilos. Ang panalangin para sa malinis na puso ay sinasagot sa daan ng pagsunod, sapagkat doon hinuhubog ang puso. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagsasalita. Ang langit ay hindi tahimik, ngunit ang tinig ay ibinibigay sa mga handang maglakad sa liwanag. Kahit hindi pa nila nakikita ang buong daan, siya'y nagsalita. Ang hakbang ay malinaw, ngunit ang tao ay humiling muna ng katiyakan. At sa paghihintay ng katiyakan, ang tinig ay huminto, hindi upang iwan, kundi upang subukin ang katapatan. Ang pandinig sa Diyos
ay hindi natutunan sa teorya. Ito'y hinuhubog sa pagsunod. May banal na presensya na laging malapit. Hindi siya marahas, hindi siya mapilit, hindi siya nangingibabaw sa kalooban. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi dumarating upang wasakin ang pagkatao, kundi upang gisingin ito. Ang kanyang tinig ay hindi umaagaw ng kontrol. Ito'y nagaanyaya. Isinulat ni Ellen White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon, hindi kailanman iniiwan ng banal na espiritu nang walang tulong ang kaluluwang tumitingin kay Jesus. Hindi niya iniiwan ang naghahanap, ngunit hindi rin niya inaagaw ang pagpili. Ang espiritu ay nagsasalita sa pamamagitan ng paalala, ng liwanag, ng tahimik na pagtutuwid. Hindi niya ipinipilit ang kanyang sarili sa pusong sarado. Ang langit ay marunong maghintay. Isinulat ni Ellen White sa Mga Gawa ng Mga Apostol, ang espiritu ay gumagawa sa puso ng tao, ayon sa kanyang naisin at pagsang-ayon. May pahintulot na kailangan, may bukas na pintuan. Kapag ang tao ay patuloy na tumatanggi, ang espiritu ay nagiging tahimik, hindi dahil siya'y umalis, kundi dahil ang kanyang tinig ay hindi na tinatanggap. Ito ang pinakamapanganib na katahimikan, hindi ang kawalan ng tinig, kundi ang presensyang hindi na pinapansin. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi sumisigaw sa ibabaw ng kaguluhan ng sariling kalooban. Kapag ang sarili ang hari, ang Espiritu ay hindi nakaupo sa trono. Ngunit kapag ang puso ay yumuko, kahit sa kahinaan, ang Espiritu ay muling nagsasalita. Hindi upang purihin ang tao, kundi upang ituwid ang landas. Siya'y nandoon mula pa sa simula. Ang tinig ay malinaw, ngunit ang pahintulot ay ipinagpaliban. Ang pakikinig sa Diyos ay hindi hiwalay sa pakikipag-ugnayan sa kanyang espiritu, at ang espiritu ay kumikilos kung saan siya'y inaanyayahan, hindi kung saan siya'y tinututulan. May mga sandaling ang Diyos ay mas malinaw marinig, hindi sa kasaganaan, kundi sa pagkabasag. Hindi sapagkat gusto niya ang sakit, kundi sapagkat sa sakit, ang tao ay tumitigil sa pakikipagtalo sa langit. Kapag ang lahat ay natanggal, kapag ang mga kasagutan ay naubos, kapag ang lakas ay humina, ang pandinig ay nagigising. Isinulat ni Ellen White sa Ang Ministeryo ng Pagpapagaling. Sa buhay sa hinaharap, mauunawaan natin ang mga bagay na lubhang nakakalito sa atin dito. Ang mga tanong na walang sagot ngayon ay hindi patunay ng katahimikan ng Diyos. Ito'y patunay ng hangganan ng pananaw ng tao. Sa gitna ng pagdurusa, ang Diyos ay hindi laging nagpapaliwanag, ngunit siya'y nagsasalita. Hindi upang alisin agad ang bigat, kundi upang itanim ang tiwala. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Ang mga pagsubok ay mga manggagawa ng Diyos upang alisin ang mga karumihan sa ating pagkatao. Ang pagsubok ay hindi aksidente. Ito'y kasangkapan. Sa apoy, ang tinig ng Diyos ay nagiging personal. Hindi na pangkalahatan, hindi na para sa karamihan, kundi para sa kaluluwang sugatan. Dito natutunan ng tao na makinig hindi para sa aliw, kundi para sa katotohanan. Marami ang nawawalan ng pananampalataya sa gitna ng sakit. Ngunit ayon sa liwanag na ibinigay, ang sakit ay madalas lugar ng pinakamalinaw na pakikipag-usap ng Diyos. Kung ang puso ay hindi magsasara, siya'y naroon sa apoy. Ang tinig ay hindi umalis. Ngunit ang sakit ang nagbukas ng pandinig. Ang tanong ay hindi kung bakit may pagdurusa. Ang tanong ay, makikinig ba ang puso habang ito'y nasasaktan? May mga panahong ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng hindi pagsasalita. Hindi dahil siya'y lumayo, kundi dahil ang puso ay tinuturuan kung paano magtiwala ng walang katiyakan. Ang katahimikan ng langit ay hindi kawalan ng presensya. Ito ay pagsubok ng pananampalataya. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Madalas na pinahihintulutan ng Panginoon ang mga pagsubok upang subukin tayo, upang makita kung magtitiwala tayo sa Kanya. Ang katahimikan ay hindi palaging sagot sa pagtanggi. Minsan, ito ay tugon sa paglago. Kapag ang tao ay nasanay na marinig ang Diyos sa liwanag, kailangan ding matutunan na siya'y sundan sa dilim, sapagkat ang tunay na pakikinig ay hindi umaasa sa damdamin, kundi sa tiwala. Isinulat ni Ellen White sa Edukasyon. Ang tunay na edukasyon ay hindi ang pagpilit ng pagtuturo sa isang hindi handa at hindi matanggap na isipan. May mga sandaling ang puso ay kailangang manatili, hindi kumilos, hindi magsalita, hindi humiling, kundi maghintay. Ang katahimikan ay naghahayag kung sino ang hinahanap ng tao, ang tinig o ang Diyos mismo. Marami ang tumatalikod kapag ang tinig ay hindi agad marinig. Ngunit ayon sa liwanag na ibinigay, ang pananampalataya ay pinapatunayan sa paghihintay. Ang pandinig ay hinuhubog sa pagtitiis. Siya'y nandoon sa katahimikan. Ang langit ay hindi umalis. Ngunit ang pananampalataya ang sinusukat. Ang Diyos ay nagsasalita at minsan, ang kanyang tinig ay katahimikan na humihiling ng pagtitiwala. May hadlang na hindi nakikita ng mata, ngunit nagpapabingi sa kaluluwa. Ito ay hindi kakulangan ng kaalaman. Hindi rin
kahinaan ng pag-iisip. Ito ay kasalanang inaalagaan. Ang tinig ng Diyos ay banal, at ang pusong ayaw humiwalay sa kasalanan ay hindi nananatiling bukas sa banal na tinig. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, pinadidilim ng kasalanan ang mga pananaw at pinapalabo ang paghatol. Hindi agad, hindi marahas, kundi dahan-dahan. Ang kasalanang pinahihintulutan ay parang ulap. Hindi nito agad tinatakpan ng langit, ngunit unti-unti nitong hinahadlangan ang liwanag. Marami ang nagsasabing hindi na nila marinig ang Diyos. Ngunit ayon sa liwanag na ibinigay, madalas ang problema ay hindi sa langit, kundi sa puso. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Patungo kay Kristo. Ang isang minamahal na kasalanan ay magpapahina sa karakter at magpapalakas sa bawat masamang hilig. Isang kasalanan, isang kompromiso, isang lihim na hindi isinusuko. At ang pandinig ay nagiging mahina, hindi dahil tumigil ang Diyos sa pagsasalita, kundi dahil ang puso ay pumili ng ibang tinig. Ang kalinisan ng puso ay hindi pagiging perpekto. Ito ay katapatan. Ito ay kahandaang talikuran. Ang lahat ng alam na mali kapag ito'y inihayag. Doon bumabalik ang linaw. Doon muling naririnig ang tinig. Siya'y nagsalita ng malinaw. Ang kasalanan ang sumingit. At ang pandinig ay nagdilim. Ang tanong ay hindi kung handang magsalita ang Diyos. Ang tanong ay handa ba ang puso na luminis upang makinig? Hindi lahat ng tinig ng Diyos ay nagbibigay aliw. May mga sandaling ito'y nagbababala. Hindi upang takutin, kundi upang iligtas. Ang babala ay anyo ng awa. Ito ang huling liwanag bago ang panganib. Ito ang tinig na humahadlang bago ang pagbagsak. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Nagpapadala ang Diyos ng mga babala upang pukawin ang mga nasa panganib. Ang Diyos ay hindi tahimik kapag ang kaluluwa ay nasa bingit. Ang kanyang katahimikan ay mas madalas sa mga ayaw makinig, hindi sa mga nanganganib. Ang babala ay kadalasang hindi hinahangad. Ito'y sumasalungat sa plano. Ito'y bumabangga sa kumpiyansa. Ito'y nagpapahinto sa takbo. At dahil dito, marami ang tinatanggihan ito, kahit malinaw. Isinulat ni Ellen White sa Mga Pangyayari sa Huling Araw, ang mga babala ng Diyos ay upang pukawin ang mga tao sa pagsisisi. Hindi upang patunayan na mali ang tao, kundi upang bigyan siya ng pagkakataong magbalik. Ang babalang tinig ay madalas dumarating sa pamamagitan ng salita, ng konsensya, ng payo, o ng pangyayari. Hindi ito palaging dramatiko, ngunit ito'y tiyak. Kapag ang babala ay pinakinggan, ang kapahamakan ay naiiwasan. Kapag ito'y binaliwala, ang katahimikan ay sumusunod, at ang bunga ay darating. Siya'y nagbabala, ang oras ay ibinigay, ngunit ang mundo ay nagpatuloy. Ang pakikinig sa Diyos ay hindi lamang pagtanggap ng pangako. Ito rin ay pagtanggap ng babala, sapagkat ang parehong tinig ang nagsasalita. May mga pagkakataong ang Diyos ay hindi nagsasalita ng tuwiran sa isipan, kundi sa pamamagitan ng ibang tao. Hindi dahil kulang ang kanyang kapangyarihan, kundi dahil kanyang pinili ang katawan bilang daluyan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan, itinalaga ng Diyos na ang mga tao ay turuan ng mga tao. Hindi lahat ng payo ay tinig ng Diyos, ngunit ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng payo kapag ito'y umaayon sa kanyang salita at espiritu. Marami ang nagnanais ng personal na pahayag mula sa langit, habang binabaliwala ang liwanag na dumarating sa payak na paraan. Isang paalala, isang babala, isang payong hindi hiniling, ngunit kailangan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Manggagawa ng Ebanghelyo, sa pagbibigay ng payo, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga piniling ahensya. Ang pagtanggi sa payo ay madalas na hindi pagtanggi sa tao, kundi pagtanggi sa tinig sa likod ng tao. Ngunit ito'y nakikita lamang ng mapagpakumbabang puso. Ang sariling kalooban ay ayaw ng payo. Ang sariling kaisipan ay nais ng kumpirmasyon. Ngunit ang Diyos ay mas interesado sa kaligtasan kaysa sa pagsang-ayon. Kapag ang payo ay tinanggap, kahit masakit, ang pandinig ay lumalalim. Kapag ito'y tinanggihan dahil sa pagmamataas, ang tinig ay muling humihina. Siya'y nagsalita sa pamamagitan ng iba. Ang mensahe ay malinaw, ngunit ang puso ay nagsabi, hindi iyan para sa akin. Ang pakikinig sa Diyos ay nangangailangan ng pagpapakumbaba, sapagkat ang tinig ng langit ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan. Bawat pakikinig ay may kahihinatnan. Bawat pagtugon ay nagiiwan ng bakas. Ang hinaharap na tinig ng Diyos ay hinuhubog ng mga desisyong ginagawa ngayon. Ang Diyos ay hindi nagsasalita sa hiwalay na mga sandali. Ang kanyang pakikipag-usap ay tuloy-tuloy, isang landas, hindi isang putol-putol na tunog. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Ang bawat gawa ng pagsunod ay nagpapalakas sa mga espiritual na kakayahan. Ang pagsunod ngayon ay pandinig bukas. At bawat pagtanggi ay nagpapahina sa kakayahang makarinig muli. Hindi ito parusa. Ito ay batas ng espiritual na buhay. Ang puso ay hinuhubog ng inuulit na pagpili.
Ang pandinig ay hinahasa o pinapahina sa araw-araw na pagtugon. Isinulat ni Ellen White sa Education. Character is the result of habitual thinking and acting. Edukasyon. Ang character ay bunga ng nakagawiang pag-iisip at pagkilos. May mga taong minsang malinaw na nakarinig, ngunit piniling ipagpaliban ang pagsunod. Hindi nila sinabing hindi. Sinabi lamang nila, mamaya, at ang mamaya ay naging katahimikan. Siya'y nagsalita kahapon. Ang tugon ay ipinagpaliban, at ang bukas ay naging mas tahimik. Ang Diyos ay tapat. Ang kanyang tinig ay pareho, ngunit ang pandinig ng tao ay naaapektuhan ng bawat desisyon. Ang tanong ay hindi kung magsasalita pa ang Diyos. Ang tanong ay, ano ang ginagawa natin sa tinig na naririnig ngayon? May panahon na dumating na ang tinig ng Diyos ay nalulunod, hindi dahil siya'y tumigil magsalita, kundi dahil ang mundo ay umabot sa sukdulan ng pagkagambala. Ang huling panahon ay hindi lamang panahon ng kaguluhan. Ito ay panahon ng pagkamanhid. Isinulat ni Ellen White sa mga pangyayari sa huling araw. Binulag ni Satanas ang mga mata ng marami upang hindi nila makilala ang katotohanan. Ang pagkabulag na ito ay hindi pisikal, ito ay espiritual, at ang unang nawawala ay ang pandinig. Sa huling araw, ang tinig ng Diyos ay patuloy na tatawag, ngunit kakaunti ang kikilala rito. Hindi dahil ito'y nagbago, kundi dahil ang puso ay nasanay sa ibang tunog. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, sa mga huling araw ay lilitaw si Satanas na parang anghel ng liwanag. May mga tinig na magmumukhang banal, may mga mensaheng tila may liwanag, ngunit ang pandinig na hindi hinubog sa salita ay madaling malinlang. Ang pakikinig sa Diyos sa huling panahon ay nangangailangan ng matagal ng paghahanda. Hindi ito bigla ang kakayahan. Ito ay bunga ng mga taon ng katapatan. Siya'y nagbabala. Ang panahon ay ipinakita, ngunit ang mundo ay hindi nagbago. Ang tanong ay hindi kung maraming tinig ang magsasalita. Ang tanong ay, aling tinig ang nakasanayan ng puso? May mga hindi malilinlang, hindi dahil sila'y mas matalino, kundi dahil sila'y masanay makinig. Ang tinig ng Diyos ay nagiging pamilyar sa mga pusong matagal nang nakikipaglakad sa liwanag. Hindi ito banyaga, hindi ito kakaiba, ito'y kilala. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang bayan ng Diyos ay hindi maliligaw, hindi dahil walang panlilinlang, kundi dahil may pagkakilala. Ang pagkakilalang ito ay hindi bigla. Ito ay bunga ng araw-araw na pakikipag-ugnayan, ng pagsunod kahit walang papuri, ng pagtitiwala kahit walang katiyakan. Ang tinig ng Diyos ay may likas na tanda. Ito'y umaakay sa kababaang loob. Ito'y nagtutulak sa kabanalan. Ito'y umaayon sa kanyang salita. Isinulat ni Ellen White sa Mga Hakbang Patungo kay Kristo. Habang lumalapit ka kay Jesus, lalo kang magmumukhang may kamalian sa iyong sariling paningin. Ang tinig ng Diyos ay hindi nagpapataas ng sarili. Hindi nito pinapalaki ang ego. Hindi nito inilalayo ang tao sa pagsisiyasat ng puso. Ang mga tapat ay nakikilala ang tinig dahil ito'y unang nagpababa sa kanila. Sa huling panahon, ang pagkakaiba ay lalong lilinaw. Hindi sa lakas ng sigaw, kundi sa direksyon ng tinig. Ang isa'y magtutulak sa sarili, ang isa'y mag-aanyaya sa krus, at ang mga nakinig noon ay kikilala ngayon. Ang tinig ng Diyos ay hindi nagbago. Ang tanong ay kung sino ang natutong makinig. May panahon na ang tinig ng Diyos ay hindi na paanyaya, kundi hatol. Hindi dahil nagbago ang kanyang likas, kundi dahil ang panahon ng pagpili ay lumipas. Ang Diyos ay mahabagin, ngunit siya rin ay makatarungan. At ang tinig na matagal ng tinanggihan ay sa huli nagiging patotoo laban sa tumanggi. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang huling sinag ng maawaing liwanag, ang huling mensahe ng awa na ibibigay sa mundo ay isang paghahayag ng kanyang katangian ng pag-ibig. Ang huling mensahe ay pag-ibig, ngunit ito rin ang huling pagkakataon. Kapag ang liwanag ay paulit-ulit na itinaboy, ang tinig ay hindi na nakikipag-usap, ito'y nagpapatunay. Ang paghatol ay hindi bigla ang desisyon ng langit. Ito ay bunga ng matagal na pagtanggi ng lupa. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Kapag ang liwanag ay isinantabi, ito ay nagiging kadiliman. Hindi dahil ang liwanag ay naglaho, kundi dahil ito'y tinanggihan. Sa panahong iyon, ang tinig ng Diyos ay malinaw pa rin, ngunit ito'y naririnig bilang hatol, hindi bilang gabay. Siya'y nagsalita sa awa, siya'y naghintay sa pagtitiis, at siya'y nanatiling tapat hanggang wakas. Ang tanong ay hindi kung nagsalita ang Diyos. Ang tanong ay kung kailan piniling tumigil ang tao sa pakikinig. Bago tuluyang magsara ang pinto, may huling tawag, hindi malakas, hindi marahas, ngunit malinaw sa mga handang makinig. Ang huling paanyaya ng Diyos ay hindi emosyonal na pagsabog. Ito ay tahimik na katotohanan, nakatayo sa liwanag ng salita. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang bawat kaluluwa ay dapat subukin. Walang kaluluwang lilipas na hindi tinawag. Walang pusong hahatulan na hindi mo na kinausap.
ang tinig na ito ay hindi bago. Ito ang parehong tinig na nagsalita noon, sa konsensya, sa salita, sa panalangin, sa babala. Ngunit ngayon, ang bigat nito ay mas malinaw, sapagkat ito ang tinig bago ang wakas ng pagpili. Isinulat ni Ellen White sa mga pangyayari sa huling araw. Malapit nang mawala ang dugong magsusumamo upang linisin ang kasalanan. Hindi dahil ang awa ay naubos, kundi dahil ang pagtanggi ay naging ganap. Ang huling tinig ng Diyos ay hindi humihingi ng perpektong lakas. Ito'y humihingi ng katapatan. Isang ganap na oo o isang malinaw na hindi. Ang katahimikan pagkatapos nito ay hindi kawalan ng Diyos. Ito ay bunga ng desisyon ng tao. Siya'y tumawag sa huli. Ang langit ay naghintay at ang desisyon ay ginawa. Ang tanong ay hindi kung may huling tawag. Ang tanong ay, makikilala ba ito ng pusong sanay makinig? May mga kaluluwang hindi lamang nakarinig, sila'y sumunod. Hindi sila perpekto, hindi sila dakila sa paningin ng mundo. Ngunit ang kanilang pandinig ay hinubog ng katapatan. Ang tinig ng Diyos ay hindi nagturo lamang ng doktrina. Ito'y humubog ng landas. At ang mga nakinig ay lumakad, kahit ang daan ay makitid. Isinulat ni Ellen White sa ang dakilang kontrobersya. Sinundan nila ang kordero saan man siya magpunta. Ang pagsunod ay hindi minsanan. Ito ay araw-araw na pagtanggi sa sarili. Ito ay patuloy na pakikinig, kahit walang palakpakan, kahit may pagtutol. Ang mga nakinig ay hindi umasa sa damdamin. Hindi rin sila umasa sa karamihan. Ang kanilang pandinig ay nakaugat sa salita, pinagtibay ng espiritu, at pinatunayan ng pagsunod. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan. Ang mga masunurin ay palaging nakikinig sa mga utos mula sa langit. Ang langit ay hindi naging tahimik sa kanila, sapagkat ang kanilang buhay ay patunay na sila'y handang tumugon. Sa huli, ang tinig na kanilang sinundan ay hindi na lamang gabay. Ito'y naging kagalakan. Ang mundo ay hindi umunawa sa kanila, ngunit ang langit ay kumilala. Ang tinig ng Diyos ay palaging may mga sumusunod. Ang tanong ay hindi kung sino ang narinig, kundi kung sino ang lumakad. Kapag ang lahat ng tinig ng lupa ay tumahimik, may isang tinig na mananatili. Hindi ito bagong tunog. Ito ang tinig na matagal nang naroon, tinanggihan ng marami, sinundan ng iilan. Ang kasaysayan ay magtatapos hindi sa lakas ng ingay, kundi sa katapatan ng pandinig. Isinulat ni Ellen White sa ang dakilang kontrobersya. Ang kasaysayan ng malaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama ay malapit ng magtapos. At sa pagsasara ng kasaysayan, ang tanong ay hindi kung sino ang maraming nalaman, kundi kung sino ang nakinig. Ang tinig ng Diyos ay hindi para lamang sa simula ng pananampalataya. Ito ang tinig na umaakay hanggang wakas. Ito ang tinig na tumatawag sa liwanag, nagtutuwid sa dilim, at nagbibigay katiyakan sa harap ng kawalang katiyakan. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo. Siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay siyang magpapatuloy nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Ang Diyos ay hindi tumitigil magsalita sa kanyang mga anak. Ang langit ay hindi nawawalan ng tinig, ngunit ang pakikinig ay palaging desisyon ng tao. Sa huli, ang tinig na sinundan sa buhay na ito, ang magiging tinig ng kagalakan sa darating. At ang tinig na tinanggihan ay magiging alaala ng liwanag na ipinagpalit. Siya ay nagsalita mula sa simula. Siya ay nagsalita sa gitna ng kaguluhan. At siya ay magsasalita hanggang wakas. Ang tanong ay nananatili, hindi bilang banta, kundi bilang paanyaya. Kanino ka nakikinig?